Nakakaloka at hindi ko po inaasahan na mababalita natin ito na ang Kim Pao nakipag-meeting kasama po ang Econino. 'Di ba? Medyo parang parang imposible pero eto po talagang mayroon pong meeting na riyan po ang mga larawan. Hindi po talaga inaasahan. So ayan, magkakasama po sila sa isang table. And kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kanilang pinagmimitingan na hindi pa po natin alam. Basta parang ang awkward lang po talaga at mukhang hindi sila nagpapansinan. Well, short clip lang naman yung napanood ko and etong picture na to. Pero abangan din po natin baka may interaction between the Kim Pao and Econine. But anyway, napansin naman ng mga fans, of course, ng Kim Pao na si Miss Garlic sa ano po talaga, kay Kim tumabi or sa Kim Pao talaga tumabi. At itong naka-brown, medyo hindi familiar sa akin. So ayan, medyo awkward nga raw po ng Econine and ang Kim Pao magkasama sa isang meeting na para bang may nilulutong project. Ano kaya ito? So, project kaya ito? Ano ang mga pinag-uusapan? Ano ang nilalatag? Mukhang pasabog. Ako naman kasi, as much as ayaw ko na magkasama sila sa project, 'di ba? Ang gulo niyan, ang gulo-gulo niyan pag magkasama sila sa project, for sure magkakagulo ang mga fans and all. Pero kung this will be magiging way, blessing in disguise, blessing in disguise itong magiging project. Magiging project, alam mo naman sure na talaga. Hindi pa yun sure ha. What if lang? At magiging blessing in disguise pala para matahimik na mga fans kasi mas magiging malinaw or mga bashers magiging malinaw na Econine and Kim Pao separate sila and walang dapat na kumabilang bakod. Alam niyo yun, maging malinaw sa lahat na Econine ang meron and Kim Pao ang meron at wala nang mag-cross lines, ganyan. Pero parang imposible, di ba, na maging blessings in disguise. So kayo, kung kayong tatanungin, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng projects together? Ano kaya itong pinagmimitingan na to? And mukhang, ang awkward talaga. Ang awkward talaga sa ating mga fans. Pero sa kanila, we don't know kung awkward pa rin ba yung situations. And kung ano yung reason bakit magkasama sa meeting ang Kim Pao at ang Econine, yan ang susunod natin pong aalamin. Kasi for sure, maguguluhan at maraming magiging tanong ang bawat fandoms tungkol dito. Mukhang malaking sorpresa talaga sa marami ang pagkikita ni na Kim Chiu, Paulo Avellino, Janine Gutierrez at Jericho Echo Rosales at hindi nakakapagtataka kung bakit agad itong naging usap-usapan. Una sa lahat, bawat isa sa kanila ay may malalakas na fandom at sari-saring istorya ng relasyon at proyekto. Kapag pinagsama-sama mo sila sa iisang eksena o event, natural lang na sumabog ang interes ng publiko. Para sa marami, bihira silang makitang magkakasama, lalo na sina Kim at Paulo na patuloy na inuugnay at sina Janine at Echo na dati ring naging sentro ng intriga. Makikita dito kung gaano kalakas ang impluensya ng fandom culture. Isang simpleng pagkikita, pwedeng gawing malalim na kahulugan ng netizens. Kung titignan ng mas patas, ipinakita ng apat ang profesionalismo. Sa industriya ng showbiz, normal lang magkita-kita ang mga artista sa events, tapings o simpleng social gatherings. Hindi lahat ng pagkikita ay may hidden meaning, pero dahil public figure sila, automatic na may interpretasyon ng publiko. Ang pagkikita ni na Kim, Paulo, Janine at Echo ay naging malaking balita, hindi dahil may mali, kundi dahil malaki ang pagmamahal at atensyon ng publiko sa kanila. Hanggat walang malinaw na pahayag, mas mainam pa ring i-enjoy ang moment, irespeto ang lahat at iwasan ng sobra-sobrang haka-haka. Ang masasabi ko sa balitang ito ay malaki ang impact nito sa publiko.
Hindi dahil may kumpirmadong issue, kundi dahil pinagsama-sama sa iisang eksena ang 4 na personalidad na may kani-kaniyang kasaysayan at malalakas na taga-suporta. Una, natural lang na magulat ang marami. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay patuloy na inuugnay at may solid na fandom, habang sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales ay may sarili ring marka at pinagdaanan intriga noon. Kaya nang makita silang magkakasama, automatic na nagkaroon ng halo-halong emosyon ng mga fans. May kilig, may naging defensive, at may naging masyadong mapanuri sa bawat kilos, tingin, at distansya ng bawat isa. Isang simpleng ngiti, tahimik na sandali, o pagkakatabi sa litrato ay nagiging basehan ng sari-saring interpretasyon. Dito malinaw na makikita kung gaano kalalim ang emotional investment ng fandom sa personal na buhay ng kanilang iniidolo. Pangalawa, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalakas ang power ng social media at fandom culture. Isang simpleng pagkikita lang, pero nagiging malaking usapan dahil bawat detalye ay binibigyang kahulugan. Dito makikita na minsan, mas mabilis pa ang interpretasyon kesa sa totoong konteksto. Pangatlo, kung titignan ng mas mahinahon, wala namang masama o kontrobersyal sa mismong pagkikita. Lahat sila ay propesyonal at bahagi ng iisang industriya. Normal sa showbiz ang magkita-kita ang mga artista sa events, tapings o simpleng social gatherings, kahit pa may mga lumang tsismis o koneksyon sa nakaraan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas refleksyon ng interes at emosyon ng mga fans kesa sa isang aktwal na issue. Hanggat walang malinaw na pahayag o konteksto, mas mainam na huwag agad magbigay ng malalim na konklusyon. Sa halip, irespeto ang bawat isa at tignan ito bilang patunay na kaya pa ring maging sivil, maayos at propesyonal ang mga artista kahit napapalibutan ng intriga. Ang balitang ito ay agad na umani ng atensyon at matinding reaksyon mula sa publiko dahil hindi pangkaraniwan na makitang magkakasama sa iisang pagkakataon ang 4 na personalidad na may kani-kaniyang pinanggagalingang istorya, intriga at malalakas na fandom. Para sa maraming netizens, ang ganitong eksena ay hindi lang basta simpleng pagkikita. Ito ay parang isang power moment na puno ng simbolismo at haka-haka. Una sa lahat, malaki ang gulat ng fans dahil alam ng lahat na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay patuloy na inuugnay sa isa't isa. Marami ang invested sa kanilang closeness at sa posibilidad na mas malalim na relasyon. Kaya't anumang esenang may kinalaman sa kanila ay agad binibigyan ng kahulugan. Samantala, ang presensya ni Janine Gutierrez at Jericho Rosales na minsan ding naging sentro ng usap-usap ay lalong nagpainit ng imahinasyon ng publiko. Parang biglang nagsama-sama sa iisang frame ang iba't ibang kabanata ng showbiz na dati ay magkakahiwalay. Pangalawa, kapansin-pansin kung paano nahati ang emosyon ng mga fans. May mga kinilig, may naging depensibo, at may naging masyadong mapanuri sa bawat kilos, tingin, at distansya ng bawat isa. Isang simpleng ngiti, tahimik na sandali, o pagkakatabi sa litrato ay nagiging basehan ng sari-saring interpretasyon. Dito malinaw na makikita kung gaano kalalim ang emotional investment ng fandom sa personal na buhay ng kanilang iniidolo. Pangatlo, kung susuriin ng mas malalim at mas kalmado, ang nangyari ay isa ring patunay ng propesyonalismo ng 4. Sa kabila ng mga intriga at dating usapin na ikinabit sa kanilang mga pangalan, ipinakita nila na kaya nilang maging sivil, matugon at may respeto. Sa isang industriya tulad ng showbiz na maliit ang mundo at paulit-ulit nagtatagpo ang landas ng mga artista, ang ganitong maturity ay mahalaga at dapat hangaan kesa pagdudahan. Dagdag pa dito, ipinapakita rin ng balitang ito ang malakas na impluensya ng social media. Isang esena lang, ilang larawan o video at agad itong nagiging headline at paksa ng mahahabang diskusyon. Minsan, mas nagiging makulay pa ang kwento sa online kaysa sa totoong nangyari sa aktwal.
Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maging maingat ang publiko sa paghusga at pagbuo ng konklusyon. Sa mas malawak na perspektiba, ang pagkikita ni na Kim, Paulo, Janine at Echo ay maaaring tignan bilang normal na bahagi ng kanilang propesyon. Maaring may kinalaman sa trabaho, event o simpleng social interaction. Hindi lahat ng bagay ay kailangang iugnay sa romansa, selosan o hidden agenda. Minsan, ang mga artista ay gusto din lang mabuhay ng normal kahit pa sila ay nasa ilalim ng mata ng publiko. Sa huli, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kwento ay hindi laging nakikita sa isang larawan o maikling video. Hanggat walang malinaw na pahayag o kumpirmasyon mula sa mismong sangkot, mas mainam na manatili sa pagiging supportive, bukas ang isip at may respeto. Ang kilig at excitement ay bahagi ng pagiging fan, pero mas mahalaga pa rin ang paggalang sa personal na spasyo at desisyon ng bawat isa. May ilang mahahalagang dagdag pang punto na pwedeng ilahad sa balitang ito na mas lalong nagpapalalim sa pag-unawa kung bakit ito naging malaking usapin. Una, timing ng pagkikita. Kung mapapangsin, nangyari ang balita ng panahong aktibo ang interes ng publiko sa personal at career moves ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, habang sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales ay may sarili ring marka at pinagdaanang intriga noon. Kaya nang makita silang magkakasama, automatic na nagkaroon ng halo-halong emosyon ang mga fans. May kilig, may naging depensibo, at may naging masyadong mapanuri sa bawat kilos, tingin, at distansya ng bawat isa. Isang simpleng ngiti, tahimik na sandali, o pagkakatabi sa litrato ay nagiging basehan ng sari-saring interpretasyon. Dito malinaw na makikita kung gaano kalalim ang emotional investment ng fandom sa personal na buhay ng kanilang iniidolo. Ikalawa, ang maayos na pagkalmang pagkikita ng apat ay isang malinaw na indikasyon ng emotional at professional maturity. Sa kabila ng mga intriga at dating usapin na ikinabit sa kanilang mga pangalan, ipinakita nila na kaya nilang maging sivil, matugon at may respeto. Sa isang industriya tulad ng showbiz na maliit ang mundo at paulit-ulit nagtatagpo ang landas ng mga artista, ang ganitong maturity ay mahalaga at dapat hangaan kaysa pagdudahan. Dagdag pa dito, ipinapakita rin ng balitang ito ang malakas na impluensya ng social media. Isang esena lang, ilang larawan o video at agad itong nagiging headline at paksa ng mahahabang diskusyon. Minsan, mas nagiging makulay pa ang kwento sa online kaysa sa totoong nangyari sa aktwal. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maging maingat ang publiko sa paghusga at pagbuo ng konklusyon. Sa mas malawak na perspektiba, ang pagkikita ni na Kim, Paulo, Janine at Echo ay maaaring tignan bilang normal na bahagi ng kanilang propesyon. Maaring may kinalaman sa trabaho, event o simpleng social interaction. Hindi lahat ng bagay ay kailangang iugnay sa romansa, selosan o hidden agenda. Minsan, ang mga artista ay gusto din lang mabuhay ng normal kahit pa sila ay nasa ilalim ng mata ng publiko. Sa huli, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kwento ay hindi laging nakikita sa isang larawan o maikling video. Hanggat walang malinaw na pahayag o kumpirmasyon mula sa mismong sangkot, mas mainam na manatili sa pagiging supportive, bukas ang isip at may respeto. Ang kilig at excitement ay bahagi ng pagiging fan,